Kasalukuyang nagsasagawa ng joint press conference ang Department of Justice, Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation patungkol sa kaso ni dismissed Mayor Alice Guo. Maya-maya ihahatid po natin ang latest tungkol dyan. Samantala, usap-usapan pa rin ang umano'y personal na pagnonotaryo ni Guo kahit may mga dokumentong nasa labas na siya ng bansa. Pero ano nga ba ang tamang proseso sa pagpapanotaryo? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Para maproseso ang mga dokumento, requirement ng ibang establishment ang notaryo. Pero gaano kakasiguro na legal ang notary mo mismo? Sa kahabaan mula Menjola hanggang Recto Avenue, hindi lang paggawa ng printouts o lanyards at t-shirt ang makikita natin. Hile-hilera rin ang mga nagnonotaryo o ang pagsasertipika ng mga dokumento. Pero nakakapagtaka lang na ang ilan sa mga ito ay mga lames at upuan lang sa daanan. Paano nga ba nagaganap ang notaryo sa lugar na ito? Sabi ng ilan sa mga nakausap natin, may kanya-kanya silang setup. Ang ilan may abogado, ang iba may secretary o associate na hahawak ng pagnonotaryo. Yung notary ko dito is only for yung magagaan lang na documents. Yan lang ang authorized ni attorney sa akin. Yung mga mabibigat, mga deed of sale, extrajudicial, yung mga affidavit of denial, hindi ako pwede yan. Position sa akin is legal assistant secretary ng abogado. Ingat din ako magtatak kahit alam ng abogado. Kasi abogado talaga yon, ma'am, pero hindi siya totally talaga yung nakaano talaga, yung rehistrado. Kaya na po lang dito, ma'am, pero hindi ako yung talaga ng notaryo. Abogado ba tayo? Paano ba yun? Totoo, mayroon wala. Yung totoo, mahal. Yung wala, mura. Nasa 50 pataas ang presyo ng notaryo rito. Depende sa klase at dami ng dokumento. Pero pag tinatanong natin kung nasaan ang mga abogado nila, Na-reject tayo nung ilan sa mga sinubukan nating makausap na nagnonotaryo. Ang ilan sa kadahilanan nila, number one, para daw sa security nila. At pangalawa, kino-consider kasi nila na para nag-i-extend lang daw sila ng service dun sa totoong nagnonotaryo. ayon naman sa isang abogado, mayroong notarial guidelines na ini-issue ang Supreme Court na dapat na sinusunod. Binigyang diin din nito, kailangang personal na haharap ang taong nagpapanotaryo sa abogado para sa identification at verification ng dokumento. Hindi lang basta sa kahit na kanino lang. Dahil nakalagay doon sa attestation ng abogado, before me personally appeared. Pwede ka magkaroon ng sekretarya, pero dapat yung abogado nandoon. Kailangan personal niyang makaharap yung tao. Hindi po pwedeng ibigay sa ibang tao, lalo na hindi abogado, yung obligasyon na suriin yung dokumento. Paano kung patay na pala? No? Patay na pala yung parties na umano ay nagbentahan. O di, falsification yun. Hindi po pwedeng dokumento lang ang dadalhin sa kanya. Hindi rin daw lahat ng abogado ay pwedeng magnotaryo dahil ina-apply pa ito sa executive judges at dadaan sa mabusising proseso. Kaya paalala po sa ating mga kapatid, busisiin kung lisensyado at may abogado ba talaga ang mga notaryong nakikita sa daan. Dahil posible na peking abogado o walang pahintulot ng korte ang mga ito. Pagka ganun, hindi Korte Suprema ang nagpaparusa. No, police, kinakasuhan sila. Ano yan? Estafa, usurpation of authority, pagpapanggap, swindling. Niloloko mo yung tao na papanggap ka na meron kang kwalifikasyon pero wala naman. So, ito ay kasong krimen. Sa bawat desisyon, mahalaga ang maging madiskarte. Pero huwag kalimutang mag-ingat dahil hindi lahat ng mabilis ay garantisadong legal at ligtas. Mobile Journalist Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.